kain pa dito. Ubusin nyo na lang to. Oh, kuha pa. Yan na po. Bakit? Ano, tabusog na po din eh. Ginagain ako ni Madam Dong kaganito. Yung Oh. kahapon po, nakahabot po yung binigay yung kasama. Ay, yung kahapon, inubos nyo. Apo. Very good. So ito, itatago mo to Kuya Aljon. Mamayang hapon kainin nyo ulit, ha? Ingat lang, baka kainin ng aso, ano? Sayang. O, sige, tatakpan ko dito. Ayan. Lalagay ko dito. I-safety nyo, ha? O, isa pang chicken, gusto mo? Tapos hati kayo, hindi si Kuya Aljon. Nakagutong pa. Hati kayo. Okay? Sige, kuha ka pa, Kuya Aljon, para tumaba ka. Hati kayo. Sige, kuha ka. Huwag kang mahiya. Ha? Busog na po. Busog ka na. O, sige. Alam nyo, mga anak, napaka-importante yung pagkain. Huwag na huwag kayo magpapagutom, ha? Gumawa kayo ng paraan paano makakakain. Laban lang. Huwag kayong magpapatalo. Huwag kayong magmumukmuk dito, ha? Kasi mga kababayan, si Kuya Aljon, nandyan lang daw sa taas. Diyan ka lang lagi. Diyan ka lang daw po. Hindi ka umaalis ng bahay. Hindi po. Hmm. Minsan, pag walang pasok, pasyal ka sa shelter, ha? Para makita mo yung sitwasyon namin doon. May tagaluto ng pagkain doon. Nalaman na ba ng tatay nyo yung sitwasyon ninyo dito? Hindi po. Hindi niya alam? Opo. Sinabi, usapan po nga lang ng kautit kasi pinabigla po yung tatay ko po. Ha? Pag nabigla po rin po yung tatay ko po, mininda po rin siyang sakit. Hindi na siya nakakapunta rito. Opo. Ilang taon na siya hindi nakapunta rito? 2 years po. 2 years. 2 years na. May sakit na siya? Hindi, ano po, yung parang sa kidney po, may manas po. O, inom ka. Nakakaroon siya ng manas. Gabiyahe po. Inom na. Oo, ganun. Inom lagi ng maraming tubig. Paul, yung kuya mo na nagbabantay doon sa nanay mo, nakauwi na ba dito? Hindi pa po. Mula nung kinuha yung nanay, hindi pa nakauwi? Opo. Paano yung pagkain niya doon? Buti may pera yon. Ano po, yung nakakain po daw siya ng maayos. Kumakain naman ng maayos. Tapos binabantayan niya po. Tapos yung ano po nila, sabi po ng kapatid ko kapag break time, kung pwede siyang lumabas sa maga. Eight to 10 ng umaga, tapos sila piling lumabas tapos gabi naman 5 to Ba't ganun, no? Kailangan bantayan? tagal na rin po kasi ganun po yung Ah? nanay ko, tatlong taon. Bantayan din doon? Ito ba yun? Ito yung sauce? Bilang po ng barangay hall po. Mabuti, mabait yung teacher mo na nagpapakain-pakain sa'yo, no? Alam, problema, pag wala ng pasok, sino magpapakain sa inyo? Hindi. Ano na po? Gawain kilos na po. Ha? Gawain kilos na po namin. Ano yung gawain kilos? Parang gagawa na po ako ng kilos na parang magtatrabaho sa ano. Saan? Sa mga dyan sa bahay-bahay po. So, ibig sabihin, sa ganyang edad mo, nagtatrabaho ka na? Magkano naman kinikita mo? Ano lang po. Yung kung ano, panglinis ng handa mo, mga 150 lang. Lagi ka bang nakikiupa? Mm. Oo, maganda yun. Makitrabaho ka na lang kaysa naman magmukmuk ka dito. Maugutuman ka. Pero pag-isipan mo, pasyal ka doon sa amin, tignan mo. Para kahit ako na magpapaaral sa'yo, ano? Gusto mo ba yon? Lumipat doon sa shelter? Doon ka mag-aral.
parang ano po kasi gusto ko muna sama sila dito sa bahay po. Gusto mong samahan yung mga kapatid mo. Apo. Okay. Pero sana si Kuya Aljon pag nandito mag-ayos, no, maglinis sa bahay. Naglilinis naman po siya doon sa labas. Inuuna niya sa labas. Inuna muna sa labas. Okay. Tsaka sunod dito. Sa bagay, alam nyo mga kababayan, pag unti-unti ganito, makakain na sila ng maayos. Dahil may mga tumulong na rin daw sa kanila mula nung nakilala natin sila. Kinabukasan, sunod na mga araw, may mga dumating na rin na tulong galing din po sa mga kapatid natin na INC, di ba? Sila yung tumutulong din talaga sa inyo, yung INC. Salamat sa mga kapatid nating INC na tumutulong, nagpadala rin daw sila na isang sakong bigas. Sa kanila galing yan, no? Ano po? DSWD naman. Okay, salamat din sa DSWD, nagpadala ng isang sakong bigas. Tama po yun mga kababayan, mga kapatid. Pagdating sa mga ganitong pamilya, tulong-tulong po tayo, magkaisa po tayo para makaraos, makaahon sila. Saludo po ako sa mga kababayan natin na tumutulong sa ating mga no? Sa laban lang. Ano oras ang pasok mo? Ano po? 1 na po. Pwede 1:05. Sige. Mag-iingat ka, ha? Aba. Magugas kang kamay bago pumasok. Yun mga kababayan, kasi papasok pa si Paul. Pero yung kasaba, kumain siya kahapon. Kuya mo. Muntik na po kita. Pero pinigilan ko po. Tapos sinabi ko yun po. Ha? May sinabi ko yun po. Ano sinabi mo? Mga taong Paul, halika. Saglit lang. O, Aljon, dito ka. Saglit lang. Sige. So, yun mga kababayan, si Paul is nagmamadali kasi may pasok po siya, mag-aalauna na. So, anong masasabi mo sa mga kababayan natin? Maraming nakapanood ng videos mo, naawa sila sa'yo, gusto ka nilang matulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po ulit po sa pagsuporta kay Daddy Frankie at sa amin po. Maraming salamat po. Thank you. Sige, laban lang ha. Lagi mong ipagpipray yung nanay mo, sana gumaling na siya para makasama nyo na siya, ha? Okay, sige, ingat ka. Aral mabuti. Sige. Okay. Si Kuya Aljon naman, mag-usap kami ni Kuya Aljon. No? Diyan lang muna yan, Kuya Aljon. Oop. So, yung iniwan namin pagkain kahapon, muntik na itapon ng kuya mo. Ano sinabi mo sa kanya? katulad ng huwag niya pong samayin yung mga taong mabubuti kasi bigay din ng Diyos sa din sa mga mahirap yung parang chance. Pero yun lang po yung sinabi ko. Para hindi. Kaya po ako diba 22 taon na po ako. Pasensya na po na ganito po yung ugali ko kasi kaya nag-stop po ako kasi mabigat din po yung karanasan na yung kala ko si nanay ko po fully magaling na po siya nung 2016 to 2022 pero nung 2016 pa ba yung karanasan ko po puro kahiyan po yung nadarasan mo nung elementary na puro kahihiyan ang nadanas mo. Hindi ko po nasasabi dahil sa teacher ko po kaya ganito po pero kaya ko pong magsumikap ng mag-aaral pero ganun po talaga yung parang pinagkaloob ng Diyos kaya minsan po nung una po naging ganun po rin ako kay kuya ko po pero hindi ganun masyado. Muntik mo nang magaya yung sitwasyon nangyari sa kuya mo. Pero hindi ganun kasyadong So ibig sabihin medyo hindi ganun. malala na yung kuya mo ngayon. Pero yung kuya ko, college po siya, sa totoo po lang, kaya yung hindi ko makakita po, umiyak po siya kasi wala na sa sakripisyon niya. Yung mga sakripisyon ng tatay ko po, parang nasayang kaya napayak ng tatay ko. Ano ba yung sakripisyo ng tatay mo? Yung nag-aaral pa po si kuya ko po, yung
parang hindi pa po siya ganyan masyado. Pinag-aral yung tatay mo. Hindi, Ay, pinag-aral ng tatay mo si kuya. maayos po yung ano yung Maayos pa sana noon. pero nung ano, parang rin kasi nung pandemic, nung nagawa po kasi yung tatay ko po, hindi niya po mapigilan yung pag-aaral ng sugal. Kaya ano. Pero ngayon, yung tatay ko po, parang nagsisisi din sa kanya. Nagsisisi na ngayon. Parang ganun. Pero dati, nagsugal yung tatay mo. Sa to po, madiskarte po yung tatay ko po, pero inaluan niya po ng sugal, di niya mapapigilan yung sarili niya. Hindi niya mapigilan. So, totoo pala yung sinabi sa akin ni Kagawad, ay ni tatay dyan sa kabila, na sabi niya, inutusan niya mag-loan yung mama nyo, tapos Hindi po. Talagang nag-loan po yung ang naisip din po nila, iba din yung kwento. Iba yung kwento. Ano yung totoong kwento? Ano nangyari talaga sa nanay nyo? Kasi ang kwento sa labas, nung nagkaroon ng maraming loan, nagkaroon ng utang, tapos Si nanay ko po, hindi, nung wala pang yung dalaga po si nanay, tinamaan ng po rin po siya. Pero yung tatay ko po, talagang nagsusugal po siya masyado. Parang dalaga pala yung nanay mo, may problema talaga. may problema na po siya kasi matalino po yung nanay ko po. Tapos di po rin alam ng tatay ko po ng yun. Ganun yung kalagayan ng nanay ko po. Hindi. Parang sabihin na natin mana po. Opo. Mana nagkuha sa mana. Okay. So, alam mo, Kuya Aljun, andyan na yan eh. Gawin na lang natin, mag-pray, tulungan natin ang sarili mo. Nakikita mo yung nangyayari kay Polivic, huwag nating gayahin. Ang pinaka-importante, kumain ka lang ng kumain. Tapos sa umaga, magtrabaho, maglinis-linis bahay para magkaroon ng maayos na. Huwag kang mag-alala, gaya ng sinabi ko, hanggat kaya namin tumulong, tutulong kami. Babalik kami dito para bigyan ng pagkain si Kuya Paul, no? Tsaka syempre si Kuya Polivic ay tutulungan natin, no? Ito, itatabi mo to para may pagkain ka ulit mamaya. Pagkain yung dalawa. Okay, lagay mo nga doon sa taas. Hindi ako na po. Ikaw na lang. O sige, hawakan mo lang, ha? I-safety mo para pagkain din si Aljun, ha? Hanggat Pwede kumain. Father kasi ako. Upo ka dito, kuya. Yan, tabi tayo. Pero yan, hindi pwede sa kanya, Father. Oo. Rule ko yan. Kaya ang kinakain ko lang prutas lang. Puro prutas lang. Prutas, tas sa mga hayop naman, damo at halaman. Oo. Tas, pwede rin uminom ng tubig. Oo. Kaya pala, tuwing punta ko dito, marami akong nakikita saging. So, yan ang pagkain mo. Pwede din sila, wala din problema sa kanila. Oo. Walang problema sa kanila. Pagkain nila, okay lang yung chicken. Sa kanila, okay lang sa kanila ang chicken. Bakit okay lang sa kanila, sa'yo hindi pwede? Bakit? Kasi, may kumontrol sa kanila na demon god. May kumontrol sa kanila. Sila, akala nila, yung sinusundan nila is pinakamalakas sa lahat. Kaya takot na takot sila na sumuway. Kaya sabi na lang natin, sila, okay sila. Ibang ugali nila pero okay sila. Okay Kaya sila. sa kanila, naiintindihan ko. Sabihin natin tayo na mga angels tayo. Opo. Ako yung pinakamataas na angel, na angel god. Kayo yung 7 na tinutukoy ko. Opo. Kayo yung 7. Ay tingin ko 7 kayo na magkaibang religion. Catholic lang po kami. Catholic na kayo. Opo. Ikaw po, Ako father ng ng angel god. ano religion nyo po? Angel god. Angel God. Angel god. Pero sa kanila, wag kayong magalit sa kanila. Wala silang Hindi po, hindi. Wala silang ginawang kasalanan. Opo. Kapag sila pwede sila kumain ng kahit anong gusto nilang kainin. Basta sa atin, gulay prutas. Opo. Alam na alam niyo, kilala niyo. So, ang kinakain mo, puro prutas, gulay lang talaga. Pero medyo pumapayat ka po. Sa ngayon makikita yung payat, pero darating na Malakas. Oo nga. walang sinasabi sa inyo, wala nang mangyayaring mamamatay na mga hayop ganyan. May freedom na rin sila. Sila yung mga leftover na
na karne ganyan. Pwede na kainin. Yung mga leftover, yung nakainin. Eh, wag na tayong bibili ng leftover, bibili na lang ng pagkain. Pagkain na gulay prutas. Opo, very good, no? Yung kumusta pala yung binigay kong 5,000, paano nyo ginamit? Sino naghawak? Yung bunso. Ah, si Bunso. Okay, very good. Bali, kinakamusta ko din siya kasi yun talaga ako. Binigyan ko sila ng protection na hindi sila makontrol ng demonyo. Kasi kapag sinaktan sila ng demonyo, mamamatay din yung demonyo. Kaya di nila nasaktan tong mga kapatid ko, mga pamilya ko. Kaya yung mga nangyari sa akin, masaya ako kasi tapos na ang laban natin. Yung demonyo na kumukontrol sa inyo, isa din ako na inatake niya. Hindi ka namin sasaktan, hindi kami makikipag-away. Yun nga, inatake niya. Ako ang mismong inatake niya. Ay, ikaw ay inatake. Simula nung pinanganak ako, alam niya na angel god ako. Ako yung 100%. Habang siya, 99.9% nalakas. Kaya nung sumanib siya sa akin, diba? Iba yung ugali ko sa inyo kasi nakasanib siya sa akin. Nakasanib siya sa akin. Oo, minsan natatakot ako sa'yo pag nagagalit ka eh. Huwag mo kami takutin. Okay matakot kasi nga sumanib nga siya sa akin. Ngayon, ito, wala na siya. Opo. Ngayon, wala. Wala na siya, Bali, simula ngayon, ang mayayaman at mahihirap. Pagaya kanina. Kanya na yun, Oo. papantay na yan. Tulungan na. Sige, kainin mo yung pagkain mo para lumakas pa. Atlas naman talaga ako. Oo. Yun nga lang, kasi nga talagang laban ko na nilabanan ko na yun kasi mahal ko kayong lahat. Opo. Mahal ko kayong lahat. Salamat. Sinasabi ko, ito ngayon, simula ngayon, linibless ko ang lahat. Linibless ko ang lahat. Pwede bang marinig pa yung mga Bible verse na alam mo? Genesis 1:26-30. 1:26-30. Ang sabi doon, ang mga hayop hindi dapat pinapatay. Kaya nga gumawa ng tao si Adan at Eva. Si Adan at Eva. Gumawa ng dalawang tao para alagaan ng mga hayop, hindi para kainin. Yun. Sa yung kumalawan na yun, ang kakainin ng mga tao is gulay, prutas, yung mga bunga. Yan. Tapos sa mga hayop naman, damo at halaman. Yun ang kakainin nila. Yun, pagkukumpara mo doon sa may labas ng langit. Kasi yun sa loob ng langit yun. Sa labas ng langit. Sabi mo bawal kainin ng hayop, di ba? Yun nga, sa labas Yung baboy, di ba? Yun ang pangunahing pagkain natin eh. Oo. Ito mababasa nyo sa may Genesis 4:3-5. Oo. Diyan na magkakano. Diba, sila Adan, Eva, at yung ahas na demonyo. Sinipa sa langit kasi nga makasalanan. Nabasa ko kasi sa Bible, nung unang panahon, tama ka, na yung baboy ay hindi pwedeng kainin. Kasi nung may masamang espiritu, tinanggal, ipinasok sa katawan ng baboy. Pero naisip ni God na ang baboy ay pangunahing pagkain ng tao, kaya tinanggal niya ulit yung bad spirit sa katawan ng baboy, tinanggal niya, and then benindisyonan niya, pwede nang kainin daw yung baboy ngayon. Tingin ko hindi. Hindi? Kasi Nakasulat yun sa Bible. Kasi ang pagpatay ay mali. Labag sa akin ang pagpatay. Sabi natin, kaya nga hindi ko kayo pinatay. Kasi mahal ko kayo. Kontrolado kayo talaga ng demon god. Sa Genesis 4:3-5 kasi, ang nakalagay doon, sila Adan at Eva, masaya sila namumuhay sa labas ng langit, di ba? Tapos, ang kinakain nila, ay sabi na natin, nagkaroon sila ng anak, dalawa. Kilala niya si Cain at si Abel. Si Cain ay isang panganay at farmer. Si Abel naman ay shepherd. Isang shepherd. Ang ibig German Shepherd? Ibig sabihin, nag-aalaga siya ng hayop. Taga-alaga, pastor, pastol. Yan, di ba? Opo. Dito na. Masagana silang nung yumaman sila sa si farmer sa gulay yumaman, sa hayop sa kabila yumaman. Naisipan nila magbigay ng alay. Yun na yung alay, di ba? Ang alay ni farmer, gulay prutas. Ang alay ni shepherd, Karne. Karne na importante. So pwede kainin yung karne. Ito, tatanungin ko kayo.
Yan na dalawa, nasa gitna yung Diyos. Nandyan ang Diyos. Tatanungin ko kayo. Anong sinamba ng Diyos? Yung prutas ba o yung karne? Hindi ko alam eh. Nakasulat sa Biblia, yung sinamba ang karne. Sinamba ang karne. Nagalit siya doon sa may prutas. Kasi nga, yun nasa labas ng langit na. Ang kasama ni Adan at Eva, yung hakas, na demonyo. Kaya ang namumuno dito, ito na yun. Ang namumuno dito, yung si demon, na ahas. Sige, kainin mo yung ano. Kaya, itong mga nangyari, planado na to nung nasa langit pa ako. Nakikita ko yung paghihirap nyo, nagpapagamot kayo. Medicine, napakasakit, di ba? Opo. Masakit. Tusukan kayo, masakit. Nakita ko yan lahat. Nararamdaman ko yung sakit na naramdaman nyo. Kasi si demon, wala siyang nararamdaman. Sige, Kuya Polly, pag bumalik ako dito, wag mo na kaming awayin ha. Magkakaibigan tayo ha. Okay na tayo. Salamat, sir. No? Napaghihin mo. Opo, wala kaming masamang intensyon. Gusto ko lang tulungan si Paul, yung bunso mong kapatid, tsaka si Aljun, ha? Okay, sila, huwag kayong mag-alala sa pamilya ko. Itong pamilya na to, alagaan namin kayo. Sige po, salamat sa Panginoon. No? Maghari nawa ang Panginoon sa atin lahat dito, ano? Okay, so yun mga kababayan, mga kabarangay. Sa ngayon, ito lang muna yung magagawa ng team, pero gaya na akin sinabi, unti-unti po gawan natin ang paraan. Total, yung nanay nila nasa pagamutan na, kasama pa ng isang kapatid. Kuya Aljon, babalik pa kami ulit ha. Ingatan mo yung pagkain nyo. Ha? Okay, sige. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po.